Buong gabing mag-isa lamang ako dito sa ospital. Hindi ako makatulog kahit na nakaupo lang ako dito sa hospital bed ko. Kinaamagahan, sinundo ako ng driver niya. Ang buong akala ko'y nasa kondo ko, ihahatid niya pero binalik na ako sa mansyon nila. Ilang minuto na nakakalipas pero hindi ko magawang bumaba sa kotse nila. Bakit tayo nandito kuya? Tanong ko sa driver dahil hindi ko na matiis pa na hindi magtanong. Dito daw muna kayo habang wala pa si sir. Saan po ba siya? Tanong ko sa kanya. May business trip ito sa Singapore. Sagot niya sa akin. Kuya, pwede mo ba siyang tawagan? Sorry ma'am pero hindi ko po pwedeng tumawag sa kanya kapag nasa trabaho siya. Siya lamang po ang tatawag sa akin pag may kailangan po siya. Sagot niya sa akin. Please kuya? Sorry talaga ma'am pero baka mawalan po ako ng trabaho eh. Sabi niya sa akin. Ganun po ba? Pasensya na po kayo kung mapilit po ako. Sabi ko sa kanya. Okay lang po. Pasensya na po kayo ha. Kailangan ko po kasi ang trabaho ko ito eh. Sabi niya sa akin. Naiintindihan ko po. Nakangiti pang sabi ko sa kanya. Naiintindihan ko na ginagawa lamang niya ang trabaho niya. Buwaba na ako sa kotse at pumasok na sa loob ng mansyon nila. Wala ang mommy niya kaya naman dumiretso na ako sa silid ko. Pero napatingin ako sa kama. May nakalagay na isang box at nang buksan ko ay phone pala ito. Mas lalo lang akong nalungkot kaya tinabi ko na lamang ito. Hindi ko to binuksan o ginalaw. Walang dahilan para gamitin ko ito. Tuwing nakikita ko ang phone na ipinalit niya sa dati kong phone, ay mas umaahon pa ang galit ko sa kanya. I locked the door para wala akong makapasok. Napatingin ako sa larawan namin ni Mommy. Bigyan niyo ako ng lakas. Mom? Siguro panahon na para lumaban ako. Hindi po pwedeng maging mahina na lamang ako palagi. Kailangan kong maging malakas para makaalis ako sa impyernong lugar na to. Hindi ako po pwede na makulong dito ng habang buhay. Aalis na po ako dito. Umiiyak pang saad ko. Nang sumapit ang tanghalian, tinawag ako ni Betty, kaya bumaba na ako. Nagtataka ako dahil wala ang kontrabida kong biyanan. Mag-isa lamang akong kumain dito sa dining area nila. Pagkatapos ay pumasok na ako papunta kay Betty na ngayon naglilinis na ng bahay. Sa may living room. Betty, may tanong ako. Nahihiya ako sa kanya pero gusto ko talagang malaman kung nasaan nga ba sila. Ano po yon? Tanong niya sa akin. Bakit parang walang tao dito? Nasaan sila? Sina senyora ba? Naku, nasa airport sila. Sinundo ang kapatid na lalaki ni Sir Archer. Sagot niya sa akin. May kapatid ba siya? Oo, 4 sila magkakapatid. 3 lalaki at 1 babae. Si Sir Archer ang pangalawa at nang dumating ngayon pangatlo sa kanila. Ang alam ko, kasing edad mo lang siya. Dagdag pa niya. Okay, salamat Betty. May itutulong ba ako sa'yo? Nako, magpahinga ka na lang para mabilis kang gumaling. Saad niya sa akin. Salamat Betty. Nakangiti pang sabi ko sa kanya. Kahit sinabi niya magpahinga ako, tinulungan ko siya. Mababagot lamang ako sa salid ko, kaya't mas okay na nandito ako. Hanggang biglang dumating ang biyanan ko. Nakita ko ang galit sa mga mata niya na makita niya ako. What are you doing here? Galit pang tanong niya sa akin. Hindi ko rin po alam eh. Sagot ko sa kanya. Who is this woman, Mom? Tanong ng isang matangkad na lalaki. Ang babaeng ibinayad sa kuya mo? Siya pala si 20 million girl. Hindi ko alam kung biro ba o insulto ang ibig niyang iparating sa akin. Hinayaan ko na lamang sila habang mabilis akong umakyat ng silid ko. Pagdating ko sa room, nilinis kong sugat ko. Uminom din ako ng gamot dahil gusto ko nang pumasok sa school kahit na hindi pa ako magaling. Di ko alam kung ilang araw o linggo si Drew sa Singapore. Nang sumapit ang hapunan, di ako sumabay sa kanila. Alam ko na hindi rin naman nila ako nais makasabay eh. Buwaba na ako para uminom ng gatas. Habang pabalik ako ng silid ko, ay pababa sa hagdanan ng kapatid ni Drew. Hi miss, 20 million? Nakangisip ang bati niya sa akin. Di ko siya pinansin at nagpatuloy lang ako sa pagkakit pataas pero bigla siya nagsalita. How much for one night? Tanong niya sa akin. Nakuyom ko ang kamao ko pero mas pinili kong pigilan ang sarili ko. Pero bigla niyang hinawakan ang kamay ko. Tell me, how much for one night? Pak! Tunog ng malakas sa sampal. Hindi ko mapigilan ang sarili ko dahil sinampal ko siya. Hindi ako gaya ng ibang babae.
Sa tingin mo ba, kagustuhan kong nandito ako? Ang sama ninyo. Sigaw ko sa kanya at mabilis akong tumakbo pabalik sa room ko. Umiyak ako ng umiyak dahil ang sakit na sobrang baba ng tingin nila sa akin. Dahil ba sa ginawang pambababae ng daddy ko? Ganun ba ako kababang babae? Kahit ganito ako, buo ako nakuha ni Drew. Siya lang ang bukod tayong umangkin sa akin. Kinabukasan, pumasok na ako sa school. Sobrang dami ko ng absent pero wala ako magagawa. Laking pasasalamat ko dahil naintindihan ako ng mga kaklase ko. Katunayan nakita ko ang pag-aalala sa mga mata nila. Lalo na si Miguel na hanggang ngayon iniiwasan ko pa rin. Alam mo ba na may bago daw tayong classmate at isang Evans? Narinig kong sabi ng kaklase ko na nakaupo sa likuran ko. Oo, ang gwapo niya sobra. Speaking of him, ayan na siya. Kinikilig pang sabi ng mga kaklase ko. Napangiti naman ako sa lalaking kakapasok lamang sa loob ng room namin. Hi guys, I'm Dylan Evans. Nakangiting pakilala niya pero sa akin siya nakatingin. Naging maingay ang buong klase dahil sa kanya. Tumitili kasi iba ko mga classmates sa latang kinikilig at tumahanga sila sa lalaki. Kung alam lamang nila kung anong ugaling meron ito, wala rin itong pinagkaiba sa pamilya niya na kung ano ang ugali na meron ito. Wala rin itong pinagkaiba sa pamilyang masamang ugali o baka pamilya talaga sila na masamang ugali. Di ko inaasang sa harapan ko siya uupo. Lumingon siya sa akin at kinindatan pa ako pero hindi ko siya pinansin. Suplada, narinig kong sabi niya. Sa amin ka na lang kumindat, Dylan. May Miguel na kasi yan si Carolina eh. Sabi ng mga kaklase ko. Miguel pala ha? Mahinang sabi niya pero narinig ko. Di ko na lang siya inintindi at nakikinig ako sa lecture ng profession namin. At nang mag-uwian ay bigla na lamang niya akong hinila papunta sa parking lot. Bitawan mo nga ako? Sigaw ko pa sa kanya. Bakit di ka pa ba uuwi? Pwede ba bitawan mo nga ang kamay ko? Para ano? Para puntahan mo si Miguel? Tanong niyang bigla sa akin. Anong pakialam mo? Niloloko mo ba ang kuya ko? Tiimbagang tatanong pa niya sa akin. Di ako sumagot at buong lakasan kong inalis ang kamay kong hawak niya. Tumakbo ko papunta sa sakay ng jeep. Pagdating ko sa bahay nakaabang na sa may pintuan si Dylan. Sa tingin mo ba hindi malalaman ni kuya ang panloloko mo sa kanya? Galit pang saad niya sa akin. Alam mo, kung di mo lamang totoo manahimik ka na lang. At wala akong ginagawang masama. Ilang minuto ko ba dapat sabihin sa'yo na wag mo akong itulad sa ibang babae dahil hindi ako katulad nila. Puno ng diin na sabi ko sa kanya. Malalaman to ni kuya. Anong dapat kong malaman, Dylan? Tanong ni Drew na pababa sa may hagdanan. May dapat ba akong malaman? Tanong ni Drew habang nakatingin sa akin. Ang buong akala ko'y nasa Singapore siya pero bakit nandito siya ngayon? Tanong ko sa sarili ko. Tumingin sa akin si Dylan. Wala akong pakialam kung isusumbong niya ako dahil wala naman akong ginagawang masama. Classmate ko siya. Biglang sabi ni Dylan. So? Nakakunot ang tanong ni Drew sa kapatid niya. Babantayin ko siya. Dagdag pa nito. No need. Biglang sabi ni Drew. Hindi ko inaasahan na ang naging sagot niya sa kapatid niya. Ang buong akala ko'y sasabihin niya ang mabuting bantayan ako. Parang baliwala lamang sa kanya mga sinabi ng kapatid niya. Magbihis ka na't may pupuntahan tayo? Utos pa niya sa akin. Umakit ako sa silid ko pero hindi ko inaasahan na susunod siya sa amin. Medyo naiilang ang tingin ko sa kanya. Ito ang unang beses na hindi niya ako sinigawan. Ni hindi rin siya nagalit pa sa akin. Ito ang unang beses na hindi niya ako sinigawan. Hindi rin siya galit. Saan tayo pupunta? Tanong ko pa sa kanya. Hindi mo na kailangan malaman. Suplado pang sagot niya sa akin. Bigla na lamang ay nagpalit ang mood niya kahit nagsupladot na iirita na naman siya sa akin. Okay. Sagot ko na lamang at naglakad ako papunta sa lagayan ng mga damit ko. Maraming mga bagong damit at di ko alam kung anong isusuot ko. Lalo na't di ko rin alam kung saan ba talaga kami pupunta. Habang pumipili ako ay naramdaman ko naman siya na nasa likuran ko. Ang hindi ko inaasahan sa mismong pumili ng damit na isusuot ko. Ramdam na ramdam ko ang mainit niyang hininga na tumatama sa leg ko. Wear this one, saad niya sa akin. Okay, tipid na sagot ko sa kanya. Nanatili pa siya nakatayo malapit sa akin. Naiilang ako pero mas pinili kong magbihis sa harapan niya. Isang simpleng bestida na kaki ang pinili niya para sa akin. Nakita niya ang katawan ko kahit wala akong dapat na itago pa sa kanya.
Pero nang lumingon ako sa kanya, bigla na lang niya akong hinila, papalapit sa kanya, tinalikan ako sa labi. Napapikit ako sa ginawa niya. Ito ang unang beses na naging banayad siya sa akin. Hindi ko alam pero may kakaiba akong damdaming nararamdaman sa ginawa niya. Para mga paru-paro sa loob ng tiyan ko. Wala sa sariling tinugon ko ang halik niya. Kuya! Bumitiw kami nang marinig namin ang tawag ni Dylan. What? Para naiinis pang tanong ni Drew. Itatanong ko sana kung uuwi rin kayo agad? It is none of your business, Dylan, and next time, wag kang basta-basta na lang pumapasok ng room namin. Naiinis na saad niya sa kapatid niya. Magpapaturo sana ako kay Carolina. Sabi bigla ni Dylan at di man lang binigyang pansin ang sinabi ni Drew. Do it by yourself. Do not bother her. Sabi pa ni Drew. Hindi ko maintindihan kung bakit ba siya ganito. Para may kakaiba sa kanya. Let's go. Aniya sa akin at hinila ako palabas sa silid ko. Wait lang, Drew. Hindi pa ako nakakapagsuklay ng buhok. Sabi ko pa sa kanya. Maganda ka pa rin kahit di ka magsuklay. Sagot niya na ikinatulala ko. Tumigil din ako sa paglalakad dahil hindi ako makapaniwala sa sinabi niya. Lumingon siya sa akin. Kaya't naparunok ako dahil sobrang bilis ng pintig ng puso ko. Para bang may mga nagkakararahan sa loob ng dibdib ko? Why? Wala. Sagot ko sa kanya sabay iwas ng tingin sa kanya. Bumaba kami na hawak pa rin niya ang kamay ko. Bumiyahe kami at di ko alam kung saan kami pupunta hanggang sa nakarating kami sa isang restaurant. Pagbaba namin, sinilubong kami ng manager ng restaurant at dinala sa isang silid. Hindi ko inaasahan na nasa harapan ko ngayon ang pamilyang dahilan ng lahat ng paghihirap ko. Ang sarili kong pamilya. Kamusta naman ang pakiramdam mo, anak? Nakangiti pong bati sa akin ng stepmom ko. Ang galing umarte. Kahit ang daddy ko nahawa na sa kanila. Okay lang ako. Malamig na sagot ko sa kanya. Mabuti naman kung ganon. Nag-alala talaga kami sa iyo palagi kang kinukumusta ng daddy mo sa asawa mo eh. Kaya nagpapasalamat kaming inimbita niya kami dito ngayon. Hindi ka kasi namin makontakt. Saad pa niya sa akin. Inaalagaan ako ng asawa ko, kaya hindi na dapat kayo mag-alala. At sira ang phone ko. Pagsisinungaling ko sa kanya. Alam namin anak, kaya panatag ang loob ko na naging siya ang asawa mo. Biglang saad ni daddy. Oo, panatag ka, dahil nakuha mo naman na ang pera niya. Gusto kong sabihin pero pinigilan ko ang sarili ko. Let's eat na. Seryosong sabi ni Drew. Sinerve na ang pagkain namin at kumain na kaming lahat. Hindi ko alam kung ano ba tong mga palabas nila. Napapalibutan ako ng mga tang mapagpanggap. Si Drew walang pagkakaiba sa pamilya na mga meron ako. Sa pamilyang kayang gawing pambayad utang ang anak niya. Kumain ka pa anak. Plastic na sabi ng stepmom ko. Ngumiti na lang ako bilang sagot sa kanya. Na matapos ako, nag-excuse akong pupunta na ako sa restroom. Sa totoo lang, gusto kong magpahangin dahil para ako nasasakal kasama nila. Palabas sana ako pero bigla na lang akong tinulak pabalik ng stepmom ko sa loob ng restroom. Gusto mo ba talaga kaming ipahiya ng daddy mo? Wala ka na ba talagang gagawing tama? Alam ko na ayaw mo sa akin pero sana nagpanggap ka man lang sa harapan ng asawa mo. Galit na tanong niya sa akin. Lahat naman po ginagawa ko'y mali sa paningin ninyo. Sagot ko sa kanya. At lumalakas na yata ang loob mo. Sa tingin mo ba nagugustuhan ka ni Mr. Evans? Magiging laruan ka lamang niya. Hindi ka niya mamahalin. Kaya't ang dapat mong gawin, kunin mong pera niya para magkaroon ka naman ng silbi. Natatawa pang sabi niya sa akin. Hindi ko rin naman siya magugustuhan. Sana'y nakakatulog kayo na mahimbing sa gabi. Maging masaya ka sa buhay mo ngayon dahil darating ang araw, luluha ka rin. At di pa ba sapat ang perang kinuha ninyo sa kanya? Ito ang tatandaan ninyo. Kahit na piso wala kayo makukuha sa akin dahil kulang pa ang buhay ko para sa 20 million na inutang ninyo. Sabi ko pa sa kanya. Pinagbabantaan mo ba ako? Galit pang tanong niya sa akin. Lagi mong iisipin na utang mo sa akin ang buhay mo. Habang may panahon ka pa magbago ka na dahil itong ginawa niya sa akin magiging triple ang balik sa'yo. Sabi ko sa kanya. Nakmang lalabas na ako pero hinila niya lamang ako. Pak! Tunog ng malakas sa sampal. Isang sampal lamang ba ang kaya mo? Sige, saktan mo ko. Bugbugin mo ako kagaya ng ginagawa mo sa akin noon. Di ba hindi sapat sa'yo ang ganito lang? Saktan mo pa ako. Sigaw ko sa kanya. What is going on here? Biglang tanong ni Drew, nakakarating lamang. Wala, nag-uusap lang kami. Ang stepmom ko ang sumagot. Sinasaktan mo ba ang asawa ko? Mariin pang tanong niya. Hindi.
Namumutla na sagot ng stepmom ko. Sinaktan ka ba niya? Tanong sa akin ni Drew na para bang totoo ang concern niya sa akin. Umuwi na tayo. Gusto ko nang magpahinga. Sabi ko sa kanya at mabilis na lumabas ng restroom. Gusto ko na lamang umuwi at magmukmok sa silid ko kesang kasama sila. Dumiretso ako sa parking area kung nasa ng kotse ni Drew. Wala akong dalang wallet niya, kaya wala na akong perang pamasahe. Wala akong choice kundi ang hintayin siya. Hindi naman siya nagtagal. Tahimik ako sumakay sa kotse niya. Are you okay? Ito ang unang beses na tinanong niya ako kung okay lamang ba ako. Stop asking me if I'm okay dahil wala na kamang pinagkaiba sa kanila. Malamig na sagot ko pa sa kanya. Bakit ganyan ka magsalita? Stop acting that way. Hindi bagay sa'yo. Naiirita pang sabi ko sa kanya. Naging tahimik siya, di na nagsalita. Pagkarating namin sa bahay nila, umakyat kagad ako at tumiga na sa kama ko. Masama ang pakiramdam ko hanggang sa nakatulog na ako. Pero nagulat ako kay Drew dahil bigla na lang niya akong binuhat. Ano bang ginagawa mo? Tanong ko sa kanya dahil naalimpungatan ako. Dadaling kita sa ospital, you're bleeding. Sagot niya sa akin. Anong bleeding? Nanlalaki ang mata ko na ma-realize ko ang ibig niyang sabihin. Ibabaha mo ko. Utos ko sa kanya. Why? Magpapalit ako ng damit. I have a period. Nahihiya pang sabi ko sa kanya. Nakita ko kung paano siya natigilan sa sinabi ko. Binaba niya ako at mabilis siyang pumasok sa room niya. Ako naman ay hiyang-hiya na sa kanya. Kaya pala ang sama ng pakiramdam ko dahil darating na pala ang period ko. Napatingin pa ako sa kama ko. May mga dugo kaya't papalitan ko na lamang mamaya ang bedsheet. Papasok na sana ako ng banyo nang bigla naman siyang bumalik. Ilang araw nagtagal ang period mo? Tanong niya sa akin. 5 days. Wala sa sarili na sagot ko. Sa kanya. Shit, ang tagal. Biglang sabi niya at padabog na isinara ang pintuan. Ano ba nangyari sa kanya? Ang weird niya ha? Saad ko sa sarili ko.